Nasa kalagitnaan na nga tayo ng Agosto at hanggang ngayon hindi pa rin naman nagagawa ng paraan ng Golden State Warriors ang trade situation ni Jonathan Kuminga. Kahit gaano karaming teams ang kanilang kinausap patungkol sa kanya, hindi pa rin naman ito na isa sa katuparan. At dahil nga sa napakahirap na sitwasyon, patuloy na rin naman ngang nasisira ang relasyon nila sa batang player. In fact, base sa source, ilang linggo na nga pong hindi nagkakausap ang management ng Golden State at si Jonathan Kuminga. Ito rin naman ang hinihinalang dahilan bakit hindi nila matuloy ang trade nito. Pero sa kabila niyan, confident ang isang analyst na ma-trade pa ng Golden State si Kuminga sa lalong madaling panahon. At kapag nagawa nila yan, dito na mag-uumpisa ang paggawa nila ng trade at ilang mga move ngayong off-season para makatulong kina Stephen Curry at Jimmy Butler. Samantala, alam naman nga ninyo, close talaga sina LeBron James at Anthony Davis simula nang magkasama ang dalawa sa Los Angeles Lakers. At kahit man tuloy na silang naghiwalay matapos ma-trade si Davis sa Dallas Mavericks, nakikita pa rin naman ng mga tao kung ano ang kanyang mga natutunan mula sa dati nitong kakampi. Nag-trending pa nga sa social media ang magkaparehong post ni na LeBron James at Anthony Davis, kaya hindi na naiwasan pa ng mga fans na mag-espekula kung ano ang nangyayari sa dalawang ito. Meron nga ba silang nilulutong plano sa mga susunod na buwan o taon? At ayon sa isang analyst, hinala nito posibleng bumalik si Anthony Davis sa Los Angeles Lakers kapag natapos na ang kasalukuyang kontrata nito sa Dallas Mavericks. Marami ang naniniwala hindi kukuha si Davis ng bagong extension sa Dallas kapag natapos na ang kanyang kontrata sa 2028. At kapag nangyari yan, malaki ang tsansang bumalik ito sa team. Sa taon ring ito, inaasahang magre-retiro si LeBron sa NBA, kaya magkakaroon ng Los Angeles Lakers ng sapat na cap space para i-sign muli si Davis para katandem ni Luka Doncic. Alam naman nga ni Davis na malakas ang loob ng bagong owner ng Lakers sa dami ng pera, kaya hindi ito magdadalawang isip na kunin siyang muli sa taong 2028. Sa kabilang banda, kagaya ng napag-usapan natin, dehado ang ating national team na Gilas Pilipinas sa magiging quarterfinals game laban sa Australia since hindi pa nila natatalo ito ni isa mang beses. Ito rin naman ang best team sa kompetisyon at lahat ng kanilang kalaban na tinatambakan. Kaya kailangan talaga ng Gilas na magseryoso at seryoso ng husto at gumawa ng ilang mga plano na magiging epektibo, at yan rin naman ang balak gawin ni Coach Tim Cone. Ayon sa pahayag nito, alam nila kung gaano kalakas ang Australia, kaya kailangan nilang mag-focus sa buong game. Kailangan nilang iwasang maagang tambakan dahil kapag nangyari yan, maaga silang matatalo. Sa madaling salita, dapat sikapin ng Gilas makadikit lagi sa talaan ang Australia simula umpisa hanggang sa pagtatapos. Bukod dyan, kailangan pagtuunan ng pansin ng parati ng zone defense upang mapigilan ang shooting ng kalaban. Kung inyong ang mapapansin, ang 3-point shooting ang pinakakalakasan ng Australia, kaya kapag napigilan nila ito, siguradong magkakaroon sila ng tsansang ma-upset ito sa quarterfinals.